Okay, let's continue our third video clip, no? Now let's go to read Romans, no? Romans chapter 1, no? Romans chapter 1, no? Verse 17 to 21, no? Romans chapter 1 verse 17 to 21, okay? 17 to 21, okay? Romans chapter 1 verse 17 to 21, no? Here is the message, no? For therein is the righteousness of God, no? Revealed from faith to faith, as it is written, okay? That just shall live by faith, no? Verse 17, for therein is the righteousness of God, no? Received from faith to faith, no? As it is written, the just shall live by faith, no? Verse 18, no? For the wrath of God is revealed from heaven, no? Against all ungodliness and unrighteousness of men, no? Who hold the truth in unrighteousness, okay? Verse 19, because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them, no? Verse 20, no? For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse, no? Ang sinasabi, verse 21, last verse, no? Because that when they knew God, no, they glorified him not as a God, neither were thankful, but because vain in their imagination and their foolish heart was darkened, okay? Basahin natin sa Tagalog version, no? Roma pa na isa, versikulo 17 hanggang 21, no? Sa Tagalog version, no? Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Versikulo 18, no? Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na sa mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan, okay? Versikulo 19, sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay huwag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Versikulo 20, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ng sanglibutan, ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan, no, niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan, okay? Walang maidahilan, walang maidahilan, ibig sabihin, okay? Walang maialibay, no? Versikulo 21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluluwalhati nilang tulad sa Diyos ni pinasasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, ang mangmang nilang puso ay pinagdidilim, okay? Mangmang, no? How do you call that, no? The foolish, no? Foolish heart, mangmang, okay? Pinagdidilim, okay? Now let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no, sa ating Romanos, no, kapitulo 1, versikulo 17 hanggang 21. Porque en el Evangelio la justicia de Dios si revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, no? Versículo 18, no, porque la ira de Dios si revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia, no, de los hombres que detienen con injusticia la verdad, okay? Versículo 19, no, porque le que de Dios si conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifiesto, no. Versículo 20, porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad si hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas, ¿no?, hechas de modo que no tienen excusa, okay? Versículo 21, pues habiendo
conocido a Dios no lega glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que si envanecieron en sus razonamientos, ¿no? Razonamientos, ¿no? Hizo necio, por razón fue entenebrecido, okay? Iyan yung ating Romano Kapitulo 1, versikulo 7 hanggang 21. Now, let me read God promises, no? Nabasa na natin yung devotion healing prayer kanina, maaga pa, okay? Sa Psalm, okay? Now, let me read here sa ating God promises, okay? Sa ating May 27, the just shall live by faith, no? The just shall live by faith, no? Yung ating peace with God, no? And the other one is never failing. Peace with God, never failing. Okay. Now let me read the message. No, faith actually means surrender, no, and commitment to the claims of Christ. No, it means an acknowledgement of sin and turning to Christ. No, we do not know Christ through the 5 physical senses. No, but we know Him through the 6th sense. No, that God has given every person that ability to believe, no? Binigyan tayo ng pagkakataon para maniwala, no? Para sumamba, no? Paniwalaan siya, okay? That's why I say peace with God, no? Never fail, no? Never failing, okay? Alright, now let's go to other scripture chapter verse, no? Yan ang sinasabi ng ating God promises, no? Now let's go to read Romans chapter 8 verse 2 to 6, no? Romans chapter 8 verse 2 to 6, okay? 2 to 6, no? Here is the message, no? For the law of the Spirit of life in Christ, no? For the law of the Spirit in Christ, no? Jesus had made me free from the law of sin, so, and death, no? Verse 3, no? For what the law could not do, for what the law could not do, that it was weak through the flesh, no? God sending His own Son, no? In the likeness of sinful flesh, no? And for sin, condemned sin in the flesh, no? Verse 4, no? Verse 4, no? That the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit, no? Verse 5, no? For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, no? But they that are after the Spirit, the things of the Spirit, no? The things of the Spirit, no? Verse 6, last verse, no? For to be carnally, no? For to be carnally minded and death, but to be spiritually minded, life in peace, no? Spiritually minded, life in peace, okay? Now let's go to read sa Tagalog version, okay? Isama natin yung verse 1, no? Kasi kasama yung nasa unahan ng ano. Therefore, no, sabi doon sa verse 1, there is therefore now the condemnation to them, no, which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit, okay? No, pagkatapos sa Espiritu siya nabubuhay, ibig sabihin, no? Now let me read in Tagalog version, no? Mga Roma 8 versikulo 6, 1 hanggang 6, no? 1 hanggang 6, okay? Dito tayo sa Tagalog version. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus, no? Wala nang mga hatol na kay Kristo Jesus, no? Versikulo 2, sapagkat ang kautusan ng Espiritu na buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan, no? Versikulo 3, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kaniyang kariling anak na ngayong lamang salarin ay dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan, okay? Versikulo 4, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu, no? Versikulo 5, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman, dapat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay na Espiritu, okay? Bagay ng mga Espiritu. Versikulo 6, sapagkat ang kaisipan ng laman
ay kamatayan, dadapat ang kaisipan ng Espiritu ay buhat sa kapayapaan. Okay? It says on verse 6, no? For to be carnally minded, no? For to be carnally minded, no? For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Okay? Yan ang sinasabi. Now, let me read in Spanish, no? Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish. Romano Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 6, no? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme el Espíritu. Okay. Versículo 2, ¿no? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿no? Versículo 3, ¿no? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza, ¿no? Semejanza, ¿no? Semejanza, ¿no? Carne de pecado y a causa del pecado, ¿no? Del pecado condeno el pecado en la carne. Versículo 4, ¿no? Porque versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, ¿no? Conforme a la carne, sino conforme el Espíritu, ¿no? Versículo 5, ¿no? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, ¿no? Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿no? Es vida y paz, okay? Yan ang sinasabi ng ating Romanos Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 6, no? 1 hanggang 6, okay? Now, let's go to the other scripture chapter verse, no? Huwag ka dyan, may ipit ka dyan, doon ka. Mayroong gumagapang sa atin, madidisgrasya, inibuhay, ayoko mawala siya, okay? Nilalayo ko siya nang hindi siya maipit. No? Now, let's go to our Galatians chapter 5, verse 13 to 17, no? Galatians chapter 5, verse 13 to 17, okay? Here is the message, no? For brethren, ye or you have been called, no, unto liberty, only use not liberty for occasion to the flesh, but by the love serve one another, no? But by the love serve one another, no? Verse 14, no? For all that law is fulfilled in one word, no? Even in this, thou shalt love thy neighbor, no? Yan ang sinasabi, no? Thou shalt love thy neighbor, no? It as thyself, no? Verse 15, no? Verse 15, but if ye or you bite and devour one another, take heed that ye or you be not consumed one another. Okay, verse 16, no? This I say, no? This I say then, we walk on the Spirit, and ye or you shall not fulfill the lust of the flesh, no? Verse 17, no? For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary the one to another, so that ye or you cannot do things that ye or you would. Okay? Now, verse dito tayo sa Tagalog version, no? Tagalog version, okay? Mga taga-Galacia, pahina 5, versikulo 13 hanggang 17, okay? Here is in Tagalog version, no? May international language may context. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan, no? Upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mga lingkuran kayo, no? Maglingkuran, no? Magtulungan, okay? Hindi dahil sa laman, okay? Ang sabi, no? Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, no? Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, okay? Kundi sa pamamagitan ng pag-ibig
ay mga lingkuran kayo. Okay, no? Versikulo 14, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, no? Sa makatuwid ay dito, ibigin mo ang ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, no? That's what they said here in English, no? It said, for all the law, no, is fulfilled, no, in one word, even in this thou shalt love thy neighbor, no, as thyself. Okay, ang sabi rito, no, sa Tagalog version, no, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatuwid ay dito iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Okay, yan ang ibig sabihin, no? Mahalin mo ang iyong kapatid, kapuso, pamilya, kapitbahay, no, na parang iyong sarili, no, like yourself, no, thyself. Okay. Versikulo 15, no, ngunit kung kayo rin ang nangagkakagatan at nangagkakasakmalan, no, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y mga lipulan sa isa't isa, no? Okay? yan, isipin mo, magkakasama, nag-aaway-aaway pa, no? No? Sabi sa versikulo 15, no? Ngunit kung kayo rin ang magkakagatan at nagkakasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y mga lipulan sa isa't isa. Okay, no? Versikulo 16, no? Hindi ko nga sinasabi ko nga, no, magsilakad kayo ayon sa espiritu, hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Okay. No, it says here, no, verse 16, no, it says here in English, no, but if ye or you bite and devour one another, take heed that ye or you be not consumed one of another. Verse 16, this is I say then, walk in the Spirit, and ye or you shall not fulfill the lust of the flesh. No? Ang sabi sa Tagalog, no? Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu, hindi ninyo gagawin ng mga pita ng laman. Okay? Versikulo 27, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang wag ninyong gawin ang bagay ninyong ibigin. Okay? It says here, no, this I say then, walk in the Spirit, and ye or you shall not fulfill the lust of the flesh. Verse 17, no, for the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary the one to the another, no, the one to the other, so that ye or you cannot do the things that ye or you would. Okay, yan ang sinasabi, no. Let me read this in Spanish. Okay, Spanish. Okay, okay, let me continue to read in Spanish. So, Galatas kapitulo 5 versikulo 13 hanggang 17, no. Porque vosotros, hermanos, no, y libertad, pues te es el llamado solamente que no y es la libertad como ocasión para la carne, sino servios por amor los unos y los otros. Versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra si cumple amarás y tu prójimo como y tú mismo. ¿No? Versículo 15, ¿no? Versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos y otros, mirad que también no os consolomáis unos y otros. Versículo 16, ¿no? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿No? Versículo 17, ¿no? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu en contra la carne, y esto sí oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Okay? Okay, yan ang sinasabi. Okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Punta tayo sa ating ibang scripture chapter ulit. Okay? Dito tayo sa ating Hebrews, no? Hebrews chapter 12 verse 14, no?
Hebrews chapter 12, verse 13 to 14:18, no? 14:18, no? Hebrews chapter 12, verse 14 to 18, okay? Hebrews chapter 12, verse 14 to 18, okay? 14 to 18, no? Follow peace with all men, no? Follow peace with all men, no? And holiness, without which no man shall see the Lord, no? Verse 15, looking diligently lest any man fail of the grace of God, lest any root bitterness is springing up trouble you, and thereby many be defiled, no? Verse 16, lest there be any fornicator or profane person as Esau, no? Who for one morsel, no, of meat sold his birthright, okay? Verse 17, no? For ye or you now how the afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected, for the found no peace for a repentance true. He sought it carefully, no, with tears, no, okay? Verse 18, okay? Verse 18, last verse, no? For ye or you are not come unto the mount, no, unto the mount that might be touched, and that burn with fire, nor unto blackness and darkness and tempest, okay? And tempest, no? So basahin natin sa Tagalog version, no? Mga Hebreo pa na 12, versikulo 14 hanggang 18, no? Okay? Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, no? At ang pagpapakabanal, na kung wala ito'y sino man ay hindi makakita sa Panginoon, okay? No? Ang sinasabi, no? You have to be holy yourself, no? Because if not, you cannot see the King, you cannot see the Lord, okay? Yan ang sinasabi, kapag nalinis mong yung puso, maaaring makita mo ang Diyos, okay? Halos yun ang ibig. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, no? At ang pagpapakabanal, na kung wala ito'y sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Versikulo 5, na pakaingatan na baka ang sino may di makaabot, no, sa biyaya ng Diyos, no, baka tayo'y bagabagin, no, ng anuman ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami, no. Versikulo 6, no, baka magkaroon ng sino mang mapakiapid o mapagpastangan gaya ni Esau, no, na sa isang pinggang pagkain ay pinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay, okay? Versikulo 17, no, sapagkat nalalaman ninyo na ang bagamat pagkatapos ng sabi ng versikulo 17, no, sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasa niyang magmana ng pagkapapala, siya'y itinakwil sapagkat wala na siyang nasumpong ang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama, bagamat ang pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluhan, okay? Versikulo 1, sapagkat hindi kayo nagsilapit sa bundok na nahihipo at nagliliyab sa apoy, at sa kapusok at sa kapusikitan at sa kadiliman at sa unos, okay? Yan ang sinasabi, no? Now let me read in Spanish, okay? In Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no, sa ating Hebrews Kapitulo 12, versikulo 14 hanggang 18, no? Seguid la paz con todos y la santidad, no, sin la cual nadie verá al Señor. Versikulo 15, no, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, no, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados, no. Versículo 16, no, no sea que haya algún fornicario o proponio como Esau, que por una sola comida vendió su primogenitura, okay? Versículo 17, porque
y Sabieski aún después, ¿no? Diciendo heredar la bendición, pues desistando y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas. O versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que si podía palpar y que ardía en fuego, y la oscuridad y las tinieblas y la tempestad, okay? Tempestad, no tempest, okay? Now, let's go to the other one, okay? Sa ating Hebrews chapter 13, verse 1 to 5, no? Hebrews chapter 13, verse 1 to 5, okay? Here is the message, no? Verse 1 to 5, no? Let brotherly love continue, no? Sabi rito, let brotherly love continue. Verse 2, no? Be not forgetful to entertain, no? Stranger, for thereby some have entertained angels unawares, okay? Verse 3, remember them that are in the bands, no? As bands with them, and them with suffer adversity, and being yourself also in the body, no? Verse 4, no? Marriage is honorable in all, and the bed identified, but hormone goers are adulterers, no? God will judge, okay? Verse 5, let your conversation be without covetousness, and be content with such things are ye or you have. For he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Okay? Yan ang sinasabi, no? Dagdag natin yung 6, no? So that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what men shall I do unto me. Okay? Basahin natin sa Tagalog version. Okay? Ginawa natin 1 to 6. Okay? Sa Hebreo pa na 13, versikulo 1 hanggang 6. Okay? Tagalog version, no? Mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid, no? Versikulo 2, huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pag-ibig sa mga taga-ibang lupa, no? Sapagkat sa pamamagitan nito, ang iba'y walang malay na nakikipagpatuloy sa mga anghel, no? Nakikipagpatuloy sa mga anghel, okay? Versikulo 3, alalahanin ninyo na ang mga may tanikala gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan, okay? Versikulo 4, no, maging marangal nawa ang lahat ng pag-aasawa, no? At huwag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mapakiapid at ang mapangalo niya ay pawang hahatulan ng Diyos, okay? Sinasabi, marriage, no, is bondage, no? Marriage is honorable in all, and the bed undefiled, and hormone goers and adultery God will judge. Okay? Sabi ng versikulo 5, no? Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, no? Magkasya kayo sa inyong tinatangkilik, no? Sapagkat siya rin ang nagsasabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan hindi kita pababayaan, okay? It says here, no? Let your covetous be, no, without covetousness, and be content with such things are ye or you have, for he hath said, no, I will never leave thee or forsake thee, no? Okay? Kaya sabi sa versikulo 5, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Kung ano meron tayo, magtiis tayo. Pagkasya natin, huwag tayo mainggit, no? Okay? Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan, okay? So, ibig sabihin, kung anong problema, hindi niya tayo pababayaan. Aalalayan tayo, gagabayan niya tayo, okay? Versikulo 6, no? Ano pat ang masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ay aking katulong, hindi kayo matatakot anong magagawa sa akin ng tao, okay? Yan ang sinasabi. Let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Hebreos capítulo 13, versikulo 1 hanggang 6, no? Permanezca el amor fraternal, no? Versikulo 2, no os olvidéis, no?
de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Versículo 3. Acudaos de los presos como si estuvierais presos justamente, ¿no? Juntamente con ellos y de los maltratados, como que también vosotros mismos estás en el cuerpo. Versículo 4. Hermosos sean en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla por los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios, ¿no? Versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienes ahora, porque el Dios no te desamparare ni te dejaré, ¿no? Versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que puede hacer el hombre. Okay, punta tayo sa kauli-ulian natin. Okay, let's continue to read the last one, no? Sa James, no? James chapter 1 verse 21-25. Okay, verse 21 to 25. James 1 chapter 1 21-25, no? If I cannot read the Spanish, that's fine. As long I read in English and Tagalog, that's fine. Okay, wherefore lay apart, no? Wherefore lay apart and filthiness and spiritually and naughtiness, and receive with meekness and greater word, which is able to save your soul. Okay, verse 22. But ye or you be doers of the word and not hearers only, deceiving your own self, no? Sabi rito, no? Verse 23, no? For if any be a hearer of the word, no, and not a doer, he is like unto a man, no, beholding his natural face in a glass. Okay, so whatever I do goes to this video, it goes everywhere, not from myself only. Okay, verse 24, no? For he beholdeth himself, no, and goeth his way, no, and straightway forgotten what manner of man he was. Verse 25. But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deeds. Okay, so let me read in Tagalog version. Okay, Santiago pa sa versikulo 21 hanggang 25. Kaya't inihiwalay ninyo ang karumihan at mga pag-apaw ng kasamaan, ay tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas sa inyong mga kaluluwa. Versikulo 23. Dapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang niyaong dinadaya, no, ang inyong sarili. Versikulo 23, no? Sapagkat kung sino man ay tagapakinig ng salita ay hindi tagatupad, at katulad siya ng isang tao na tinitingnan ng kanyang talagang mukha sa salamin. Versikulo 24, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis, at pagdakay kanilang nalilimutan kung ano siya. Okay? Versikulo 25, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal ng kautusan, ang kautusan ay kalayaan, at mananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ang taong ito ng kaniyang ginagawa. Okay? Yan ang sinasabi. Now let's go to our paalam na tayo, no? Hindi natin mababasa sa sa Spanish. Okay? Let me try. Okay, let's continue to closing prayer na tayo, no? The last one, James, no, chapter 1 verse 21 to 25, no? You can read it by yourself, no? Because I have no more minutes to say goodbye, no? So Lord God, once again here I am again to thank you for guiding me, to be with me, no? Stand still, to be brave, not to be ashamed. Stand still, steadfast, to spread your holy gospel word of God from the holy sacrament of book of Bible, your precious, glorious word from the holy book of Bible. Lord, healing prayer for all of us, Lord. Healing prayer for all of us, Lord. With your holiness, love. With your unlimitless love, Lord. May you touch them, heal them inside, outside of their human flesh, Lord.
All of us have sickness, Lord. All of us. No one is not. All of us. Lord, comfort all in the middle part, in the victim of us, Lord. In your holy, mighty name, Jesus, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in you, in truly one God. Amen and amen. Lord, may you guide us, protect us, make us safe, healthy, strong with all of us, love us. Lord, thank you for yesterday, today, and tomorrow, for another day, and forever. In your holy, mighty name, Jesus, amen and amen, okay? So, see you tomorrow. God bless you po. Ingat po kayo, no? Hindi ko na binasa yung Spanish ng James chapter 1, verse 21 to 25. You can read it by yourself, okay? God bless you. Mwah.